May isang sakit na kayang magbago ng buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Isang iglap, maayos kang nakakapagsalita at nakakagalaw. Ngunit sa susunod na sandali, maaaring mahirapan ka ng magsalita, lumakad, o kahit igalaw ang isang bahagi ng iyong katawan. Ang sakit na ito ay tinatawag na stroke. Pero sino nga ba ang mga taong mas posibleng ma-stroke? Una, ang mga taong may mataas na presyo ng dugo o high blood pressure. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng stroke. Kapag palaging mataas ang presyo ng dugo, mas napapagod at nasisira ang mga ugat sa utak. Kapag may ugat na pumutok o nabara, maaaring magkaroon ng stroke. Pangalawa, ang mga taong may diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makasira sa mga ugat at magpataas ng posibilidad ng pagbabara ng daluyan ng dugo papunta sa utak. Pangatlo, ang mga taong may mataas na kolesterol. Ang kolesterol ay maaaring bumuo ng mga bara sa loob ng mga ugat. Kapag nabawasan ang daloy ng dugo papunta sa utak, tumataas ang panganib ng stroke. Pang-apat, ang mga naninigarilyo. Ang chemical mula sa sigarilyo ay nakakasira sa mga ugat at nagpapadikit-dikit ng dugo, dahilan upang mas madaling mabuo ang mga bara. Panglima, ang mga taong kulang sa ehersisyo at may labis na timbang. Ang sobrang timbang ay kadalasang konektado sa mataas na blood pressure, diabetes, at mataas na kolesterol, na pawang mga salik na nagpapataas ng panganib ng stroke. Pang-anim, ang mga taong madalas uminom ng alak ng sobra. Ang labis na pag-inom ay maaaring magdulot ng mataas na presyo ng dugo at iba pang problema sa puso at ugat. Pampito, ang mga taong may sakit sa puso. Kapag hindi maayos ang pagtibok ng puso o may ibang kondisyon sa puso, maaaring magkaroon ng mga namuong dugo na maaaring makarating sa utak at magdulot ng stroke. At panghuli, ang mga taong may kamag-anak na nagkaroon ng stroke. Bagamat hindi natin mababago ang ating genes, maaari pa rin nating bawasan ang panganib sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay. Mahalagang tandaan na hindi lamang matatanda ang maaaring ma-stroke. Sa panahon ngayon, mas marami ng mas batang tao ang nagkakaroon nito dahil sa stress, kakulangan sa tulog, maling pagkain, paninigarilyo, at kakulangan sa paggalaw. Kaya habang maaga pa, alagaan natin ang ating katawan. Kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, umiwas sa bisyo, at regular na magpatingin sa doktor kung may iniindang karamdaman. Tandaan, ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa gamutan. Ang bawat mabuting desisyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring makatulong upang mapanatiling malusog ang iyong utak at katawan sa hinaharap. Ikaw ang may hawak ng iyong kalusugan. Simulan mo ngayon ang maliliit na pagbabago dahil ang maliliit na hakbang ay maaaring magdala sa mas mahaba at mas masayang buhay.